May isang bagay lang akong gustong siguraduhin, Alana. At gusto kong gawin yon kapag nandito ka na. Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ay malambing, puno ng isang pangako na halos marinig ni Alana. Isang pangakong matagal na niyang pinapangarap, pinaghirapan, at ipinagdasal. Sige, Mateo. Malapit na ako, sagot niya. Pilit na pinapakalma ang sariling boses para hindi mahalata ang panginginig niyon. See you. Pagkababa niya ng tawag, napahawak siya ng mahigpit sa kanyang cellphone. Ito na yon. Ito na ang araw na magbabago sa lahat. Ramdam niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib, isang halo ng pananabik at matinding kaba. Huminga siya ng malalim at hinarap ang kanyang refleksyon sa malaking salamin ng kanyang condo unit. Nakasuot siya ng isang simpleng pero mamahaling puting bestida na bumabagay sa kanyang makinis na balat at perpektong ayos na buhok. Hindi ito basta damit. Ito ang kanyang baluti. Tinitigan niya ang babae sa salamin. Maganda, sopistikada, elegante. Ito ang bersyon ng sarili niya na gusto niyang makita ng buong mundo. Ang babaeng karapat-dapat maging isang Del Fuego. Ngunit sa isang saglit, sa likod ng mamahaling tela at kumikinang na alahas, nakita niya ang anino ng isang batang babae. Isang batang nakayuko sa gilid ng isang maalikabok na palaruan, suot ang kupas na uniporme na ilang beses nang tinahian ng kanyang ina. Naririnig pa rin niya ang mga tawanan at ang salitang paulit-ulit na isinasampal sa kanya. Basahan, ang damit mo mukhang basahan. Napapikit si Alana ng mariin. Itinaboy niya ang alaala pabalik sa madilim na sulok ng kanyang isipan kung saan niya ito ikinubli. Pagdilat niya, ang babae sa salamin ay muling matatag. Ang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Hindi na muli. Hinding-hindi na siya babalik doon. Isang tunog mula sa kanyang cellphone ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang text message galing kay Victoria. Good luck, bestie. Sana makuha mo na ang jackpot mo. Napakunot ang noo ni Alana. Jackpot? Ganoon ba ang tingin ni Victoria kay Mateo? Isang premyo sa loto? May kung anong kirot siyang naramdaman. Isang pahiwatig ng pangungutya sa ilalim ng pagbati ng kanyang matalik na kaibigan. Ngunit mabilis niya itong isinantabi. Wala siyang panahon para sa mga duda. Hindi ngayon. Hindi na niya pinansin pa ang cellphone. Kinuha niya ang kanyang designer handbag at lumabas ng pinto na may bagong lakas ng loob. Habang tinatahak ng sinasakyan niyang kotse ang daan palabas ng magulong syudad, unti-unting napapalitan ng lunti ang mga bukirin at matatayog na puno ang matataas na gusali. Bawat kilometrong lumalayo siya sa Maynila, ay pakiramdam niya'y isang kilometrong lumalayo siya sa kanyang nakaraan. At bawat kilometrong papalapit sa Batangas ay isang hakbang papalapit sa kanyang kinabukasan. Ang kinabukasang may pangalang Alana Reyes del Fuego. Ilang sandali pa, bumagal ang takbo ng sasakyan. Natatanaw na niya sa di kalayuan ang isang dambuhalang arko na gawa sa bakal kung saan nakaukit sa eleganteng mga letra ang mga salitang pinapangarap niya. Hacienda del Fuego. Huminto ang sasakyan sa harap ng marangyang tarangkahan. Huminga si Alana ng malalim. Pinupuno ang kanyang baga ng sariwang hangin ng probinsya, ang hangin ng tagumpay. Nasa harapan na niya ang kanyang pangarap. Isang bukas na pinto na lang ang pagitan. Nakatayo si Mateo sa veranda ng lumang bahay. Tanaw ang mahabang daan na nililukuban ng mga puno ng akasya. Sa hangin ay may halong amoy ng mamasa-masang lupa at ang matapang ngunit pamilyar na aroma ng mga sinasangag na butil ng kape. Ito ang amoy ng kanyang umaga, ang pabango ng kanyang buhay. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ilang minuto na lang at darating na si Alana. Hindi niya mapigilan ang pananabik na makita ang reaksyon nito sa lugar na pinakamamahal niya sa buong mundo. Kanina pa siya gising. Bago pa man sumikat ang araw, nilibot na niya ang plantasyon. Binati niya si Mang Lito na abala sa pag-aayos ng mga sako ng kape.
Maganda ang simula ng anihan natin, Sir Mateo. Masayang bati nito. Salamat sa inyo, Mang Lito. Alam kong hindi nyo pinapabayaan ang mga tanim. Sagot ni Mateo, tinapik ang balikat ng matanda. Kilala niya ang bawat manggagawa sa hasyenda. Hindi lang sa pangalan, kundi pati na rin sa kanilang mga kwento. Sila ang puso ng Hacienda del Fuego. Ngayon, habang naghihintay, nilapitan niya ang kanyang ina na abala sa pag-aalaga ng mga orkidya sa hardin. Si Doña Elena del Fuego, isang babaeng may malumanay ng ngiti ngunit may mga matang nakakakita ng higit pa sa ipinapakita ng isang tao. Excited ka na ba, Ma? Tanong ni Mateo. Niyakap ang ina mula sa likuran. Para saan? Mahinahong tanong ni Doña Elena habang maingat na ginugupit ang isang tuyong dahon para makilala si Alana, si Jempre. Humarap sa kanya ang ina. May ngiti sa labi, ngunit may bahid ng pag-aalala sa mga mata. Matagal ko nang gustong makilala ang babaeng nagpapatibok ng puso ng nag-iisa kong anak. Sana magustuhan niya ang lahat ng nandito. Sigurado akong magugustuhan niya, Ma. Matalino si Alana, ambisyosa. Maiintindihan niya ang halaga ng lahat ng ito. Kumpiyansang, sabi ni Mateo. Tinitigan siya ni Doña Elena. Isang tingin na tila bumabasa sa kanyang kaluluwa. Anak, marahan niyang sabi, may isang tanong lang ako at gusto kong maging tapat ka sa sarili mo. Ano yun? Ma, mahal ba niya ang kape o ang may-ari ng kapihan? Natigilan si Mateo. Simple ang tanong, pero tumagos iyon hanggang sa kaibuturan niya. Bago pa siya makasagot, isang mahinang halik ang iginawad ng kanyang ina sa kanyang pisngi. Hayaan mo na. Ang mahalaga ay masaya ka. Hinihintay ko na lang ang pagdating niya. Iniwan siyang nakatayo doon. Iniisip ang tanong ng ina. Naalala niya ang unang beses na makita niya si Alana. Nasa isang malaking business conference sila sa Makati. Habang ang lahat ay abala sa pagkukuwentuhan, si Alana ay nasa isang sulok. Seryosong kausap ang isang potensyal na investor. May apoy sa mga mata nito, isang determinasyon na bihira niyang makita. Doon siya unang humanga. Hindi lang sa ganda nito, kundi sa talas ng pag-iisip at sa tindi ng kanyang ambisyon. Para sa kanya, ang ambisyong iyon ay isang katangian. Isang patunay na kaya nitong sabayan ang kanyang mga pangarap para sa Hacienda del Fuego. Pero ngayon, ang tanong ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang ugong ng sasakyan ang pumukaw sa kanya. Mula sa veranda, natanaw niya ang isang pamilyar na puting kotse na dahan-dahang pumapasok sa tarangkahan. Nawala ang lahat ng kanyang alinlangan. Napalitan iyon ng purong pananabik. Nandito na si Alana. Gumiti si Mateo. Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, nanatili ang tanong ng kanyang ina, nag-aabang ng kasagutan. Sinaubong si Alana ng isang ngiting nagpatunaw sa lahat ng kanyang kaba. Niyakap siya ni Mateo ng mahigpit. At sa isang saglit, naramdaman niya na nasa tamang lugar siya. Ito ang kanyang mundo ngayon. Kanina pa kita hinihintay. Bulong ni Mateo. The traffic was terrible. Palusot ni Alana. Kahit na maaga naman siyang umalis para siguraduhing perpekto ang kanyang hitsura. Iginiya siya ni Mateo papasok sa mansyon. At sa bawat hakbang ni Alana, tila siya lumulutang. Ang sahig ay gawa sa nagniningning na nara. Ang mga pader ay napipintahan ng mga obra ng mga pamosong pintor. At ang isang dambuhalang chandelier na gawa sa kristal ay nakabitin sa gitna ng sala. Isang matamis na ngiti ang ipinaskil ni Alana sa kanyang labi. It's beautiful, Mateo. Truly breathtaking. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, kinakalkula na niya ang halaga ng bawat chandelier, ng bawat painting na nakasabit sa dingding. Ito ang bunga ng ilang henerasyon ng yaman at kapangyarihan at malapit na itong maging kanya. This is nothing.
sabi ni Mateo, na tila nabasa ang kanyang pagkamangha. Halika, I want to show you the real heart of the hacienda. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay at dinala siya sa isang pasilyo na papalayo sa marangyang sala. Habang lumalakad sila, unti-unting nag-iiba ang paligid. Ang makintab na sahig ay napalitan ng lumang baldosa at ang malamig na hangin mula sa aircon ay napalitan ng init. Tumigil sila sa harap ng isang pinto na gawa sa mabigat at madilim na kahoy. Nang buksan ito ni Mateo, isang amoy ang sumalubong kay Alana. Amoy ng usok. Amoy ng pinakuluang sangkap na hindi niya mawari kung ano. Napakunot ang kanyang noo. Ang sigla sa mukha ni Mateo ay hindi maitago. "Welcome to the old kitchen," masaya niyang sabi. Ang ngiti sa labi ni Alana ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki hindi sa pagkamangha, kundi sa pagkadismaya. Madilim ang kusina. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa bukas na bintana at sa apoy na nagliliyab sa ilalim ng isang lumang kalang gawa sa bato. Ang mga pader ay ngumitim na dahil sa usok at ang mga gamit ay halatang luma na. "It's so rustic," sabi ni Alana. Pilit na itinatago ang pangingilabot sa kanyang boses. Sa gitna ng kusina, isang matandang babae ang abala sa paghahalo ng isang maitim na likido sa loob ng isang palayok na gawa sa putik. Nakasuot ito ng simpleng duster at ang puti nitong buhok ay nakatali lang sa isang simpleng pusod. Pinagmasdan niya ang matanda mula ulo hanggang paa, ang kulubot na mga kamay na may bahid ng tsokolate, ang mga bakas ng pagod sa mukha. Isang ordinaryong katulong. Isip niya, "Magandang araw po." Bati ni Mateo sa matanda. Lumapit siya rito at bumulong. Tumango lang ang matanda at ngumiti sa kanila. "Alana, gusto kong matikman mo ang pinakamasarap na sikwate sa buong Pilipinas," sabi ni Mateo, ang mga matay nagniningning. "Ito ang inumin na nagpalaki sa aking lolo, sa aking ama, at sa akin." Lumapit ang matanda sa kanila, may daladalang 2 tasa. Inabot nito ang isa kay Alana. Tinitigan ni Alana ang tasa. Makapal at maitim ang likido, at may kakaibang amoy na hindi niya gusto. "Ano po ito?" tanong niya. Hindi sa matanda kundi kay Mateo. Bago pa makasagot si Mateo, ang matanda ang nagsalita. "Sikwate, iha. Purong kakao. Galing sa mga puno natin dito sa hacienda." Mahinahon ang boses ng matanda, ngunit para kay Alana, may kung anong nag-uutos doon na hindi niya nagustuhan. "I don't usually drink local beverages," malamig niyang sabi. "Mas sanay ako sa French hot chocolate." Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Mateo. Isang mabilis na pagkunot ng noo bago ito muling ngumiti. "Just try it, babe. It's special. It smells like firewood," reklamo ni Alana. Hindi na napigilan ang sarili. Parang inumin ng mga mahihirap noong unang panahon. Isang katahimikan ang bumalot sa kusina. Tanging ang lagitik ng apoy ang maririnig. Ang matanda ay hindi nagalit. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Ang kasaysayan, iha, ay hindi palaging mabango. Minsan, may amoy itong usok at pagod, pero iyon ang nagbibigay sa kanya ng tunay na lasa." Naramdaman ni Alana ang pag-init ng kanyang pisngi. Sino ba ang matandang ito para pagsabihan siya? Isang hamak na utusan lang. Ngumiti siya ng mapakla. "Salamat po sa lecture, pero I think I'll pass." Hindi natinag ang matanda. Mula sa palayok na nakasalang sa apoy, kumuha ito ng isang kutsara ng kumukulong tsokolate gamit ang isang lumang sandok na gawa sa bao. Ang palayok na ginamit nito ay luma, kulay kape, at may mga ukit na tila sulat kamay. Inilahad nito ang sandok sa kanya. Ang maitim na sikwate ay kumikinang sa liwanag mula sa apoy. "Subukan mo, iha. Ito ang lasa ng aming kasaysayan." Tinitigan ni Alana ang sandok na may hindi maitagong pagkasuklam.
Ang ideya na isusubo niya ang isang bagay na galing sa marusing na kusinang iyon, na hinanda ng mga kulubot na kamay na iyon, ay nagpabaliktad sa kanyang sikmura. Nakatitig lang si Alana sa sandok na inilahad sa kanya. Ang init na nagmumula sa apoy ay tila gumagapang sa kanyang balat, kasabay ng pag-init ng kanyang ulo. Sino ba ang matandang ito sa akala niya? Para pilitin siyang tikman ang isang bagay na halata namang ayaw niya? Hindi po ako interesado. Matigas niyang sabi. Ang bawat salita ay may diin. Tumingin siya kay Mateo, naghahanap ng suporta. Mateo, can we please go? Medyo nahihilo ako sa usok dito. Ngunit si Mateo ay nakatitig lang sa kanilang dalawa. Ang mukha ay hindi mabasa, tila naguguluhan sa nangyayari. Ang kanyang pananahimik ay mas lalong nagpainit ng ulo ni Alana. Pakiramdam niya ay pinagtutulungan siya. Sige na, iha. Isang tikim lang. Muling sabi ng matanda, ang boses ay kalmado pa rin na lalong nagpagalit kay Alana. Sinabi ng ayoko! Sigaw niya, at sa sobrang inis ay naitaas niya ang kanyang kamay, senyales na itinataboy ang alok ng matanda. Hindi ko kailangan ng kasaysayan ninyo. Kasabay ng kanyang pagsigaw, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng bintana. Isang tunog ng mga nabasag na paso, sunod-sunod at nakakagulat. Dahil sa biglaang ingay, napatalon si Alana sa gulat. Sa hindi sinasadyang paggalaw ng kanyang kamay, nahagip niya ang braso ng matanda, ang braso na may hawak sa sandok na nakasawsaw pa rin sa lumang palayok na luwad. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Parang nag-slow motion ang mundo. Nakita ni Alana ang pagkawala ng balanse ng matanda, ang pagkakatapon ng mainit na tsokolate, at ang dahan-dahang pagkahulog ng makasaysayang palayok ang tsokolatera mula sa ibabaw ng kalangbato. Isang nakakabinging tunog ng pagbasag ang pumuno sa buong kusina. Ang palayok ay naging sanlaksang piraso sa sahig na semento. Ang maitim at mainit na sikwate ay kumalat na parang dugo, dumadaloy sa mga bitak ng lumang sahig. Katahimikan, isang nakabibinging katahimikan. Nakatitig si Alana sa mga basag na piraso sa sahig. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Ang galit na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng nagyayelong takot. Mama, anong nangyari? Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Mabilis na pumasok si Mateo sa kusina. Hindi niya nakita ang pagkahulog ng palayok. Ang naabutan na lang niya ay ang resulta ng sakuna. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at hindi makapaniwala. Tumingin siya mula sa mga basag na piraso ng tsokolatera sa sahig, patungo sa kanyang ina na nakatayo lang doon, nakatingin sa nagkalat na pamana ng kanilang pamilya. Mama, ulit ni Mateo. Ang boses ay basag. Mama, ang salitang iyon ay tumama kay Alana, na parang isang malakas na sampal. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mama. Mama. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa sahig patungo sa matandang babae, ang babaeng minata niya, ang babaeng hinusgahan niya, ang babaeng tinawag niyang utusan sa kanyang isipan. Hindi. Ngunit ang ekspresyon sa mukha ni Mateo ang pag-aalala. Ang babaeng inalipusta niya ay walang iba kundi si Doña Elena del Fuego, ang ina ni Mateo, ang matriarka ng hasyenda. Ang buong mundo ni Alana ay gumuho sa isang iglap. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang magpaliwanag na nagulat lang siya, na hindi niya sinasadya. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang pagmamataas at ang matinding kahihiyan ay bumara dito. Dahan-dahang lumuhod si Doña Elena at pinulot ang isang piraso ng basag na palayok. Hinaplos niya ito ng marahan, na parang hinahaplos ang pisngi ng isang mahal sa buhay. Hindi siya tumingin kay Alana. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Mateo. Ngunit si Mateo ay nakatingin kay Alana. Ang pagkalito sa mukha nito kanina ay wala na.
Napalitan iyon ng isang bagay na mas masakit pa sa galit, isang malalim, nagyayelong pagkadismaya. Isang tingin na tila hindi na siya kilala. Ano ang ginawa mo? Tanong ni Mateo. Ang boses ay mahina ngunit puno ng bigat. Bawat salita ay parang isang patalim na bumaon sa puso ni Alana, ngunit para kay Mateo, hindi pa iyon sapat. Ang sakit na nakikita niya sa mga mata ng kanyang ina ay mas matalim pa sa kahit anong salita. Nakatayo lang si Alana, naninigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Walang paghingi ng tawad. Walang pagpapaliwanag. At ang kanyang pananahimik ang pinakamasakit sa lahat para kay Mateo. Dahan-dahang tumayo si Doña Elena. Hawak pa rin ang isang piraso ng basag na pamana. Tumingin ito kay Mateo. At sa isang tinging iyon, nabasa ni Mateo ang 100 taon ng kwento at isang segundong pagkadurog. Ang lola mo ang gumawa nito, Mateo? Mahinang sabi ni Doña Elena. Ang boses ay nanginginig, ngunit buo. Sa bawat ukit nito, nakasulat ang pangalan ng ating mga ninuno. Hindi ito isang simpleng palayok, isa itong alaala. Bumaling si Mateo kay Alana, ang kanyang puso ay pinipiga ng galit at pagkabigo. Narinig mo ba yon, Alana? Tanong niya, ang boses ay malamig na parang yelo. Isang alaala, isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan dahil ang mga mata mo ay nakatingin lang sa presyo, hindi sa halaga. Napaatras si Alana, na para bang isang hayop na nasukol. Kayamanan ang hinahanap mo. Patuloy ni Mateo. Bawat salita ay mabigat. Akala mo ang yaman ay nasa laki ng bahay na ito, sa lawak ng lupain, sa pangalan ng pamilya ko. Pero bulag ka, Alana. Bulag ka sa kung ano ang tunay na yaman. Itinuro niya ang kanyang ina. Ang yaman ay nasa paggalang, nasa pag-unawa sa pinagmulan, nasa dignidad na hindi nabibili ng pera. Lumapit siya kay Alana. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ngunit ang pagmamahal na dating nakikita ni Alana doon ay wala na. Napalitan na iyon ng isang basag na salamin na sumasalamin sa basag na imahe niya. Ang pangarap kong kasama ka, ang basag na rin. Katulad nito, sabi ni Mateo, itinuro ang mga piraso sa sahig, tapos natayo. Isang munting tunog ang kumawala sa lalamunan ni Alana. Isang pag-angal, isang pagsusumamo. Ngunit huli na ang lahat. Tumalikod si Mateo at tumawag sa isang kasambahay na kanina pa nakasilip sa pinto, takot na lumapit. Manang, pakisuyo po. Pakihatid na si Ma'am Alana, palabas ng hasyenda. Ang pagtawag sa kanya ng ma'am ay ang huling dagok, isang formalidad na naglalagay ng isang pader na hindi na muling magigiba sa pagitan nila. 2 security guard ang magalang, ngunit matatag na lumapit sa kanya. Hindi na kailangang magsalita pa. Naintindihan na ni Alana. Siya ay isang estranghero, isang bisitang hindi na kailanman malugod na tatanggapin. Habang inilalabas siya ng mansyon, dinaanan niya ang marangyang sala, ang mga mamahaling painting, ang nagniningning na chandelier. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay walang kahulugan. Ang mga ito ay malamig na bagay lamang sa isang bahay na hindi kailanman magiging kanyang tahanan. Nang makasakay siya sa kanyang kotse, hindi niya ito pinaandar agad. Nakatingin lang siya sa rearview mirror. Doon, nakita niya ang imahe ng Hacienda del Fuego, ang lugar na minsan ay simbolo ng kanyang pinakamataas na pangarap. Ngayon, isa na itong simbolo ng kanyang pinakamalaking kabiguan, ang kanyang impyerno. Pinaandar niya ang makina at mabilis na umalis. Iniwan ang mga piraso ng kanyang basag na pangarap kasama ng mga basag na piraso ng tsokolatera. Habang nasa daan, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay sa manibela. Ang kanyang isipan ay blanko. Bigla,
Umilaw ang screen ng kanyang cellphone sa passenger seat. Isang text message ang pumasok mula kay Victoria. OMG! Narinig ko ang nangyari. Are you okay? Kasunod ng mensahe ay isang emoji ng malungkot na mukha. Ang pekang pak-alala, ang nakakainsultong mensahe. Iyon ang huling bagay na kaya pa niyang tiisin. Sa isang iglap ng purong galit at kawalan ng pag-asa, dinampot niya ang cellphone at ibinato ito ng buong lakas sa likurang upuan. Ang tunog ng pagtama nito sa bintana, ang tanging ingay na bumasag sa nakabibinging katahimikan sa loob ng kotse. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay isang mahabang, blankong sandali. Hindi naisip ni Alana kung paano siya nakarating sa kanyang condo unit. Ang kanyang katawan ay gumagalaw sa sarili nitong paraan, habang ang kanyang isipan ay naiwan sa sahig ng lumang kusinang iyon, kasama ng mga basag na piraso ng kanyang kinabukasan. Pagpasok niya sa kanyang unit, ang katahimikan at karangyaan na dati niyang ipinagmamalaki ay tila sumasakal sa kanya. Ang puting bestida na suot niya, ang kanyang baluti, ay para na ngayong isang kasuotang nagpapaalala ng kanyang kahihiyan. Hinubad niya ito at ibinato sa sahig. Nagkulong siya sa kanyang kwarto. Hindi siya kumain. Hindi siya natulog. Tanging ang mga salita ni Mateo ang paulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bulag ka, Alana. Tapos na tayo. Sa ikalawang araw, isang email ang dumating. Galing sa kanyang boss sa marketing firm kung saan siya nagtatrabaho. Ang subject, Notice of Termination. Ang balita tungkol sa insidente sa Hacienda del Fuego ay kumalat na pala na parang apoy. Ayaw ng company na madamay sa iskandalo. Sa isang iglap, hindi lang ang kanyang pangarap na maging isang Del Fuego ang nawala, kundi pati na rin ang kanyang pinaghirapang karera. Sunod-sunod ang pagbagsak. Ang mga kaibigan niya mula sa alta sosyedad, na dati laging tumatawag sa kanya, ay biglang hindi na makontakt. Ang iba, diretsahang sinasabing ayaw nang makita pa siya. Isa siyang pariya, isang mantsa na ayaw madikitan ng kahit sino. Isang linggo pagkatapos ng lahat, isang katok sa pinto ang gumising sa kanya mula sa kanyang pagkatulala. Nag-aalinlangan siyang buksan ito. Sa labas, nakatayo si Victoria, may dalang isang kahon ng mamahaling cake at may hitsura ng isang nag-aalalang kaibigan. "Bestie!" sabi ni Victoria, sabay yakap sa kanya ng mahigpit. "Grabe, I was so worried. Hindi ka sumasagot sa mga tawag at text ko." Pumasok si Victoria sa unit. Inilapag ang cake sa mesa. Ano ba talaga ang nangyari? Ang dami kong naririnig na chismis. Nakakaloka. Umupo si Alana sa sofa, walang lakas na magsalita. "Kawawa ka naman," sabi ni Victoria. Umupo sa tabi niya at hinaplos ang kanyang likod. "Alam mo, nakausap ko si Mateo. I just had coffee with him. Siyempre, I had to console him. Grabe ang sama ng loob niya. Pero don't worry. Sinabi ko sa kanya na hindi mo naman siguro sinasadya yon, na baka na culture shock ka lang." Bawat salita ni Victoria ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa puso ni Alana. Ang imahe ni Victoria na kasama si Mateo, na inaaliw ito, ay nagbigay sa kanya ng matinding kirot. Grabe talaga yung Doña Elena, no? Patuloy ni Victoria. Ang boses ay puno ng pekeng pakikiramay. Imagine, for an old pot, sisirain niya ang future mo. Some people are just too attached to the past. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, nakita ni Alana ang isang kislap sa mga mata ni Victoria. Isang kislap ng tagumpay. Biglang isang katok na naman ang narinig nila sa pinto. This time, mas malakas. Mas mapilit. Pagbukas ni Alana, ang landlady ng kondo ang bumungad sa kanya. May hawak na sobre. "Miss Reyes, you're 3 months delayed on your rent. Kung hindi ka makakapagbayad by the end of the week, I'm sorry, but you have to vacate the premises."
Nanlamig si Alana. Lahat ng kanyang naipon ay inubos niya sa mga damit, bag, at sa pamumuhay na hindi naman talaga niya kaya. Umaasa siyang kapag naging Del Fuego na siya, hindi na niya poproblemahin ang pera. Narinig ni Victoria ang lahat. Tumayo ito. Ang mukha ay nagpapahayag ng pagkaawa. Oh my God, Alana. This is terrible. Kung may magagawa lang ako, pero alam ni Alana na walang gagawin si Victoria. Ang tanging ginagawa nito ay ang namnamin ang kanyang pagbagsak. Nang makaalis na si Victoria, naiwan si Alana sa gitna ng kanyang magandang sala. Tiningnan niya ang mga gamit sa paligid, ang mamahaling sofa, ang designer na lamp, ang mga damit na nakasabit sa kanyang closet. Lahat ng ito, lahat ng pinaghirapan niyang bilhin para patunayang hindi na siya mahirap. Ngayon, lahat ng ito ay simbolo na lang ng kanyang kahungkagan. Walang halaga, napaluhod siya sa sahig. Sa wakas ay bumuhos ang mga luhang matagal na niyang pinigilan. Hindi lang luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding pagsisisi. Wala na siyang pera, wala na siyang trabaho, wala nang mga kaibigan, wala nang matitirhan, wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang bumalik sa lugar na ginugol niya ang buong buhay niya para takasan ang maliit, masikip, at maingay na kwartong inuupahan sa isang eskinita sa Tondo. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang pagbabalik sa Tondo ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan ni Alana. Ang bawat pamilyar na amoy, ang ingay ng mga nagtatawa ng bata sa kalye, ang masisikip na eskinita lahat, ay tila sumisigaw ng kanyang kabiguan. Ito ang mundong buong lakas niyang tinalikuran. At ngayon, ito rin ang mundong sumasalo sa kanyang pagbagsak. Ang maliit na kwartong inuupahan niya ay walang-wala kumpara sa kondo niya sa Makati. Isang manipis na kutson sa sahig, isang maliit na mesa, at isang kabinet na gawa sa plastik. Iyon lang. Ngunit wala siyang karapatang magreklamo. Sa unang linggo, ginugol niya ang oras sa paghahanap ng trabaho. Nagpadala siya ng resume sa iba't ibang kumpanya. Ngunit ang pangalang Alana Reyes ay tila naging isang sumpa. Sa isang interview, diretsahan siyang tiningnan ng HR manager mula ulo hanggang paa. "Aren't you the girl from the Del Fuego incident?" Tanong nito. Hindi man lang sinusubukang itago ang panghuhusga sa kanyang boses. "I'm sorry, Miss Reyes. We're looking for someone with a cleaner record." Paulit-ulit niyang naranasan ang pagtanggi. Bawat hindi ay isang dagdag na sampal, isang paalala ng kanyang pagkakamali. Unti-unti, nauubos ang kakarampot niyang perang natira. Ang gutom ay nagsimula ng maging isang tunay na banta. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi, gutom at pagod, isang amoy ang nagpatigil sa kanya. Amoy ng ginigisang bawang at sibuyas, ng kumukulong adobo. Nanggagaling ito sa isang maliit na karinderya sa kanto, ang Nena's Eatery. Sa labas ng karinderya, may nakapaskil na papel, wanted, dishwasher, kitchen helper. Napatingin si Alana sa kanyang mga kamay. Makinis at may manicure pa. Kahit papano, ang mga kamay na ito ay sanay humawak ng mga papeles sa opisina, ng mga mamahaling bag, ng manibela ng magarang kotse. Ngayon, hahawak sila ng mga maduduming plato. Isang pamilyar na boses ang umalingamngaw sa kanyang isipan, ang boses ng mga batang nangaasar sa kanya noon. Basahan, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Napapikit siya. Gutom na siya. Pagod na siya sa pagtanggi ng mundo. Wala na siyang pagpipilian. Pumasok siya sa karinderya. Si Aling Nena, ang may-ari, ay isang matabang babae na nasa edad 50. May malakas na tawa at mabait na mga mata. Tiningnan niya si Alana. Napansin ang mamahalin pa ring sapatos nito kahit medyo marumi na. "Sigurado ka, iha? Mukhang hindi ka sanay sa ganitong trabaho."
Sabi ni Aling Nena. Kailangan ko po ng trabaho, sagot ni Alana. Ang boses ay halos pabulong. Ang kanyang pagmamataas ay matagal nang naglaho, napalitan ng purong desperasyon. Kinabukasan, nagsimula si Alana. Ang unang araw ay isang impyerno. Ang kanyang likod ay sumakit sa katatayo. Ang kanyang mga kamay ay nasugatan sa paghuhugas ng sandamakmak na plato at kaldero. Ang init mula sa kusina ay nakakapaso. Ilang beses niyang naisip na sumuko na lang. Ngunit sa tuwing makikita niya si Aling Nena na walang kapaguran sa pagluluto, pag-aasikaso ng mga customer, at pagngiti, may kung anong pumipigil sa kanya. Isang araw, habang naghihiwa siya ng sibuyas, umiiyak dahil sa anghang, nilapitan siya ni Aling Nena. Hindi ganyan, iha? Sabi nito. Kinuha ang kutsilyo mula sa kanya. Heto, panoorin mo. Para hindi masakit sa mata, bilisan mo ang paghiwa at dapat buo ang loob mo. Ipinakita sa kanya ni Aling Nena ang tamang paraan. Pagkatapos, tinuruan siya nitong magluto ng adobo, ang specialty ng karinderya. Ito ang recipe pa ng nanay ko, kwento ni Aling Nena, habang nagigisa. Simple lang. Pero kapag niluto mo, nang may pagmamahal, nagiging espesyal. Habang pinapanood niya si Aling Nena, may naalala si Alana. Naalala niya ang kanyang ina. Kung paano ito nagluluto sa maliit nilang kusina noon. Ang pagmamahal na inihahalo nito sa bawat ulam. Kahit na madalas ay konti lang ang kanilang sahog. Isang alaalang matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Sa pagtatapos ng linggo, tinanggap ni Alana ang kanyang unang sahod. 1,000 piso. Kulubot ang pera, basa ng pawis at mantika. Ngunit habang hawak niya ito, isang kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman. Hindi ito kasing laki ng sahod niya dati. Hindi nito kayang bumili ng isang pares ng sapatos o isang mamahaling bag. Ngunit ang perang ito ay may bigat, may halaga. Ito ang bunga ng kanyang pagod, ng kanyang mga sugat sa kamay, ng kanyang pagpapakumbaba. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Alana ang tunay na pagmamalaki sa sarili. Isang hapon, abala siya sa pagpupunas ng mga mesa nang may pumasok na isang grupo ng mga construction worker. Habang kinukuha niya ang order ng mga ito, isang lalaki mula sa kabilang mesa ang tumawag sa kanya. Miss, pabili pa ng isang kanin. Paglingon niya, natigilan siya. Ang lalaki ay nakasuot ng isang asul na polo shirt na may logo sa dibdib. Isang logo na napakapamilyar sa kanya. Ang logo ng Hacienda del Fuego. Ang lalaki ay isa sa mga magsasaka doon. At habang nakatingin ito sa kanya, nakita ni Alana ang unti-unting pagkilala sa mga mata nito. Nanlaki ang mga mata ng magsasaka. Ang bibig ay bahagyang bumuka sa pagkabigla. Nakilala siya nito. Ang mga araw sa Hacienda del Fuego ay lumipas ng mabagal at tahimik pagkatapos ng pag-alis ni Alana. Ngunit ang katahimikan ay mabigat. Puno ng mga hindi sinasabi. Para kay Mateo, ang bawat sulok ng hacienda ay may anino ni Alana ang tawa niya sa sala, ang pagkamangha niya sa taniman, at ang mapait na alaala sa lumang kusina. Ang sugat sa kanyang puso ay sariwa pa. Isang halo ng galit, pagkabigo, at isang maliit na bahagi ng panghihinayang na pilit niyang iwinawaksi. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang tao ang laging naroon si Victoria. Isang linggo pagkatapos ng insidente, dumating si Victoria sa hacienda. May dalang isang bayong ng mga prutas at isang basket ng ensaymada na siya raw mismo ang gumawa. Tito Mateo. Ay, Sir Mateo, sabi niya, may bahid ng pag-aalinlangan sa boses. Nabalitaan ko po ang nangyari at gusto ko lang sanang personal na humingi ng paumanhin kay Doña Elena. Para saan? Nagtatakang tanong ni Mateo. Para sa inasal ni Alana. Malungkot na sabi ni Victoria.
Best friend ko po siya. Nakakahiya. Hindi ko siya pinalaki ng ganyan. I mean, hindi ko akalain na kaya niyang gawin yon. Ang kanyang mga salita ay tila nagpapahayag ng katapatan at pagmamalasakit. Walang kamalay-malay si Mateo sa lason na nakatago sa likod ng mga iyon. Nang ipakilala niya si Victoria sa kanyang ina, agad itong nagpakita ng respeto. Nagmano ito kay Doña Elena at inabot ang mga dala nito. Pasensya na po. Donya, ito lang po ang kaya kong dalhin. Paborito po kasi ito ng lola ko. Simpleng merienda lang po. Mula noon, naging madalas ang pagdalaw ni Victoria sa hasyenda. Minsan, tutulungan niya si Doña Elena sa pag-aalaga ng mga orkidya. Hindi alintana ang putik na dumidikit sa kanyang mga kamay. Ngunit kapag nakatalikod si Doña Elena, palihim niyang pinupunasan ang kanyang mga daliri na may kasamang pag-irap. Minsan naman, magdadala siya ng mga luma niyang libro, uupo sa veranda at magbabasa. Sasabihin niyang, mas gusto niya ang amoy ng mga lumang papel kaysa sa mga bagong gadget. Nagkukwento siya tungkol sa kanyang yumaong lola, kung paano siya tinuruang magluto ng mga kakanin, kung paano siya tinuruang maging simple at mapagkumbaba. Mga kwentong kapupulutan ng aral. Mga kwentong perpektong kabaligtaran ng lahat ng ipinakita ni Alana. Unti-unti, nakukuha ni Victoria ang simpatya ni Mateo. Nakikita niya itong isang mabuting tao, isang tapat na kaibigan na nasaktan din sa ginawa ni Alana. Nagsimula siyang maniwala na siguro ito ang tipo ng babae na dapat niyang hinanap mula pa sa simula. Ngunit si Doña Elena, sa kanyang maraming taon ng karanasan sa pagkilatis ng tao, ay may ibang nararamdaman. Isang hapon, habang nagkakape sila sa hardin, pinagmamasdan niya si Victoria na masayang nakikipag-usap sa mga hardinero. Masyadong perpekto ang mga galaw niya. Biglang sabi ni Doña Elena, hindi inaalis ang tingin kay Victoria. Napatingin si Mateo sa kanyang ina. Ano pong ibig niyong sabihin, ma? Ang isang taong tunay na simple ay hindi na kailangang sabihin na simple siya. Nakikita iyon sa gawa, hindi sa salita. Sagot ni Doña Elena. Ang pagpapakumbaba ay hindi ipinapakita. Mateo, nararamdaman iyon. Hindi na nagsalita pa si Mateo, ngunit tumatak sa kanyang isipan ang sinabi ng ina. Nagsimula siyang mag-obserba. Napansin niya kung paano laging nakatingin si Victoria sa salamin kapag inaakala nitong walang nakakakita. Napansin niya kung paanong ang mga kwento nito tungkol sa kanyang lola ay laging nababanggit kapag naroon siya o ang kanyang ina. Kahit na nagpapasalamat siya sa presensya ni Victoria, hindi niya maramdaman ang parehong kislap, ang parehong koneksyon na naramdaman niya kay Alana. May kulang. May hindi totoo. Isang gabi, pagkatapos ihatid si Victoria sa gate, bumalik siya sa loob ng bahay. Naabutan niya si Mang Lito, ang pinakamatagal na nilang magsasaka, na tila may gustong sabihin. Sir, Mateo, may ikukwento lang po sana ako. Sabi ng matanda, tila nag-aalangan. Ano yon, Mang Lito? Huwag po kayong mahiya. Kanina po kasi, habang bumibili ako ng pananghalian sa Maynila at may nakita po ako. Huminto ito sandali. Nakita ko po si Ma'am Alana. Biglang tumigil ang mundo ni Mateo. Saan? Nagtatrabaho po siya sa isang karinderya, sir. Sagot ni Mang Lito. Tagahugas po ng plato at tagasilbi. Ibang-iba po ang itsura niya. Simple lang po ang suot. Walang kolorete sa mukha. Mukha po siyang pagod. Pero masipag po siya. Natulala si Mateo. Si Alana? Ang babaeng sukdulan ang pagmamahal sa karangyaan? Nagtatrabaho sa isang karinderya? Hindi niya iyon maisip. Hindi ka panipaniwala. Pero ang sinseridad sa mga mata ni Mang Lito ay hindi maikakaila. Ang imahe ni Alana na suot ang puting bestida sa lumang kusina
ay biglang napalitan ng isang bagong imahe sa kanyang isipan. Si Alana, suot ang isang simpleng t-shirt, nagbubuhat ng mga plato sa isang maliit na karinderya. Isang damdamin ang biglang umusbong sa kanyang puso. Isang damdaming matagal na niyang sinusupil. Hindi galit, hindi pagkabigo, kundi pag-aalala. Ang pagkikita nila ng magsasaka mula sa Hacienda del Fuego ay nagdulot ng matinding kaba kay Alana. Araw-araw pagkatapos noon, pumapasok siya sa trabaho na may takot. Takot na baka isang araw, si Mateo na mismo ang pumasok sa pinto ng karinderya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin o sasabihin kapag nangyari iyon. Ngunit si Mateo ay hindi dumating. Sa halip, ibang tao ang dumating, isang taong mas kinatatakutan niya sa puntong iyon. Isang hapon, habang nag-iisa si Alana sa kusina at abala sa paghahanda ng mga sangkap, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa labas. Isang order ng adobo. Please, take out. Nabitawan ni Alana ang hawak na kutsilyo. Kilala niya ang boses na iyon. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa siwang ng pinto ng kusina. At nandoon nga siya. Si Victoria, nakasuot ng simpleng damit at salamin sa mata. Tila isang ordinaryong customer. Ngunit ang ngisi sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang karinderya ay hindi maitago ang tunay niyang intensyon. Nahanap siya ni Victoria. Mabilis na nagtago si Alana sa likod. Pinakiusapan niya si Aling Nena na ito na lang ang lumabas para mag-asikaso. Sa kabutihang palad, hindi na nagtagal si Victoria. Kinuha lang nito ang order at umalis na. Ngunit ang pagdalaw na iyon ay nag-iwan ng isang madilim na anino sa puso ni Alana. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. At tama nga siya. Makalipas ang 2 araw, sa katapusan ng kanilang serbisyo, habang nagliligpit sila ni Aling Nena, napansin ng matanda na may nawawala. Nasaan na yung wallet ko? Tanong ni Aling Nena. Halatang nag-aalala. Dito ko lang yun nilagay sa drawer kanina. Nandoon ang buong kita natin ngayon. Nagtulong sila sa paghahanap. Hinalughog nila ang buong kusina, ang bawat sulok ng karinderya. Ngunit wala. Imposibleng mawala yon, sabi ni Aling Nena. Naupo sa isang silya, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Tumingin ito kay Alana, at sa unang pagkakataon, nakita ni Alana ang isang bahid ng pagdududa sa mga mata nito. Alana, may nakita ka ba? Wala po, Aling Nena. Kanina pa po ako sa kusina. Mabilis na sagot ni Alana. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Sige, iha. Baka nalagay ko lang sa ibang lugar. Sabi ng matanda, ngunit ang pagdududa ay naroon pa rin. Kinabukasan, ang tensyon sa pagitan nila ay ramdam na ramdam. Si Aling Nena ay hindi na kasing palangiti. Si Alana naman ay hindi mapakali. Nang hapon na iyon, habang nagwawali si Alana malapit sa kanyang munting locker, kung saan nakalagay ang kanyang bag, sinabihan siya ni Aling Nena na kunin ang extrang apron. Pagbukas niya ng locker, may isang bagay na nahulog mula sa kanyang bag. Isang pamilyar na kulay rosas na wallet. Ang wallet ni Aling Nena. Natigilan silang dalawa. Nakatitig sa wallet na nasa sahig. Hindi. Hindi sa akin yan. Nanginginig na sabi ni Alana. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Aling Nena, maniwala po kayo. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Pinulot ni Aling Nena ang wallet. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig din. Binuksan niya ito. Kompleto pa ang pera. Ngunit ang katotohanan na nasa bag ito ni Alana ay isang matibay na ebidensya. Alana, sabi ni Aling Nena. Ang boses ay basag, puno ng pagkabigo. Pinagkatiwalaan kita. Hindi po ako. Pakiusap, maniwala po kayo. Pagmamakaawa ni Alana. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. May isang babae pong pumunta dito noong isang araw. Siya po ang may gawa nito. Ngunit ang kanyang mga salita ay parang desperadong palusot na lang.
Isang kwento na mahirap paniwalaan. Umalis ka na, Alana. Mahinang sabi ni Aling Nena. Hindi makatingin sa kanya. Umalis ka na. Bago pa ako magbago ng isip at tumawag ng pulis. Gumuho ang mundo ni Alana sa pangalawang pagkakataon. Ang tanging taong nagbigay sa kanya ng pagkakataon, ang tanging lugar na naging kanlungan niya ay nawala na rin. Lumabas siya ng karinderya na parang isang zombie, basang-basa ng luha. Ngunit ang kanyang paghihirap ay hindi pa tapos. Habang naglalakad siya sa eskinita pauwi, narinig niya ang mga bulungan. Ayan na yung anak ng labandera. Narinig ko. Yung nanay daw niyan katulong lang dati. Kaya pala ganyan. Nasa lahi na siguro ang pagiging magnanakaw. Si Victoria, hindi lang siya nito sinet up. Kinalat din nito ang nakaraan na buong buhay niyang itinatago. Ang kahihiyang kinatakutan niya noon pa man ay isinasampal na ngayon sa kanyang mukha ng lahat. Pagdating niya sa kanyang kwarto, isinara niya ang pinto at napasandal dito. Napahagulgol siya ng malakas. Ang kanyang mga hikbi ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Wala na ang lahat. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang karera, ang kanyang dignidad, pati ang maliit na pag-asang nagsisimula pa lang mabuo sa kanyang puso ay dinurog hanggang sa maging abo. Nakatitig siya sa kawalan, sa madilim na sulok ng kanyang kwarto. Pakiramdam niya ay wala nang natitira. Siya na lang at ang mga anino ng kanyang kahapon. Sa kanyang pag-iyak, napadako ang kanyang tingin sa isang maliit na baul sa ilalim ng kanyang mesa, ang tanging bagay na dinala niya mula sa dati nilang bahay. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa ibabaw ng mga lumang damit at dokumento ay may isang maliit na photo album. Kinuha niya ito. Sa unang pahina, may isang kupas na litrato, ang kanyang ina. Noong dalaga pa ito, nakangiti habang may kayakap na isang kaibigan. At sa litratong iyon, isang maliit na detalye ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang alaala ang biglang bumalik. Isang maliit na piraso ng palaisipan na maaaring maging susi para mabuo muli ang kanyang winasak na buhay. Tinitigan ni Alana. Nang maigi ang lumang litrato, ang kanyang ina, mas bata, mas walang alalahanin, ay nakangiti ng malapad. Ang babaeng kayakap nito ay hindi niya kilala, ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang maliit na bagay na nakasabit sa damit ng kanyang ina, isang silver na brooch na hugis sampagwita. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang araw na dinalaw siya ni Victoria sa kanyang condo unit pagkatapos ng insidente sa hasyenda. Iyon ang araw na kinompronta siya ni Victoria tungkol sa nangyari. Naalala niya ang bawat detalye ng suot nito at naalala niya, nakasabit sa bestida ni Victoria ang isang kaparehong-kaparehong silver na brooch na hugis sampagita, regalo sa akin ng lola ko. Sabi pa ni Victoria noon, nang mapansin niyang nakatingin si Alana dito. Family heirloom. Enhagodong. Family heirloom? Pero bakit mayroon din ang kanyang ina sa isang litratong kinunan mahigit 20 taon na ang nakalipas? Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang napaka-imposible. Ngunit sa puntong ito, wala nang imposible para sa kanya. Kailangan niyang malaman ang totoo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kawalan ng pag-asa na bumabalot sa kanya kanina ay unti-unting napalitan ng isang bagong damdamin, determinasyon. Hindi na ito para kay Mateo, hindi na para patunayan sa mundo na nagkakamali sila. Ito ay para sa kanyang sarili, para sa kanyang ina, para sa katotohanan. Kinabukasan, bumalik siya sa Nena's Eatery. Naabutan niya si Aling Nena na nag-iisa, tahimik na nagkakape bago pa magbukas ang karinderya. Nang makita siya nito, isang malamig na pader ang agad na itinayo ng matanda sa pagitan nila. Anong ginagawa mo dito? Walang emosyong tanong ni Aling Nena. Hindi umimik si Alana. Sa halip, inilapag niya sa mesa ang kupas na litrato ng kanyang ina.
Hindi po ako naparito para humingi ng isa pang pagkakataon. Mahinahon niyang sabi. Naparito po ako para sa katotohanan. Tiningnan ni Aling Nena ang litrato. Anong kinalaman nito? Gusto ko lang po sanang itanong, sabi ni Alana. Tinitingnan ng diretsyo ang mga mata ng matanda. Noong araw na nawala ang wallet ninyo, may napansin po ba kayong kakaiba sa customer na sinasabi kong bumili ng take-out? Napakunot ang noo ni Aling Nena. Halatang ayaw na niyang pag-usapan ang tungkol dito. Simple lang ang suot. Nakasalamin. Hindi ko masyadong natatandaan. May suot po ba siyang alahas? Isang brooch? Marahil? Pagpapatuloy ni Alana. Biglang natigilan si Aling Nena. Tila may naalala. Oo, oo, meron nga. Isang maliit na silver na bulaklak. Bakit mo na'y tanong? Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Alana. Aling Nena, noong araw na iyon, may isa pa po bang nawawala bukod sa wallet ninyo? Kahit maliit na bagay lang po. Wala na. Mabilis na sagot ni Aling Nena. Ngunit pagkatapos ay huminto ito. Teka, yung maliit na panyo na nakapatong sa ibabaw ng cash register. Nawawala rin pala yon. Akala ko nalaglag ko lang kung saan. Aling Nena, sabi ni Alana. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Paano po kung sabihin ko sa inyo na ang wallet ay hindi kinuha mula sa drawer, kundi binalot sa panyong iyon at maingat na inilagay sa bag ko habang nakatalikod ako? Nanlaki ang mga mata ni Aling Nena. Ang teorya ni Alana ay may punto. Kung isa kang magnanakaw, bakit mo pa ibabalik ang wallet na may lamang pera? Ngunit kung ang layunin mo ay mag-set up, iyon ay ibang usapan. Pero wala tayong pruweba, sabi ni Aling Nena. Umiling. Meron po, sabi ni Alana. Itinuro niya ang isang maliit na itim na dome na nakakabit sa sulok ng kisame. Ang CCTV camera ninyo. Sira na yan, mabilis na sabi ni Aling Nena. Matagal nang hindi gumagana. Sinubukan niyo na po bang i-check? Pilit ni Alana. Baka sakali lang po, para sa kapayapaan ng loob nating dalawa. Sa pagpupumilit ni Alana, at marahil dahil na rin sa unti-unting pagtubo ng duda sa kanyang puso, pumayag si Aling Nena. Kinuha nito ang lumang monitor sa ilalim ng counter at sinubukang buksan ang recording system. Sa una, puro static lang ang lumalabas. Akala ni Alana ay wala na talagang pag-asa, ngunit bigla, isang malabong imahe ang lumitaw sa screen. Ang recording mula 2 araw na nakalipas. Pinindot ni Aling Nena ang play. Nakita nila ang pamilyar na eksena sa loob ng karinderya. Maya-maya, pumasok ang isang babaeng nakasalamin. Si Victoria. Kitang-kita sa video kung paano ito luminga-linga sa paligid. Nang makita nitong abala si Alana sa kusina at nakatalikod, mabilis nitong dinampot ang wallet mula sa drawer. Kinuha rin nito ang panyo, binalot ang wallet, at maingat na ipinasok sa siwang ng locker ni Alana. Napasinghap si Aling Nena. Ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang bibig sa sobrang gulat. Ang katotohanan, sa lahat ng kalinawan nito, ay nasa harapan na nila. Nakatitig lang si Aling Nena sa monitor. Paulit-ulit na pinapanood ang malinaw na ebidensya ng panloloko. Ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit mula sa pagkabigla, papunta sa galit, at sa huli, sa matinding pagsisisi. Patawarin mo ako, Alana, sabi niya. Humaharap sa dalaga, ang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako sa hindi ko paniniwala sa'yo. Umiling si Alana. Hindi po kayo ang may kasalanan, Aling Nena. Biktima lang din po kayo. Habang sila'y nag-uusap, hindi nila namalayan ang isang taong kanina pa nakatayo sa labas ng karinderya, nag-aalangang pumasok. Nakita nito ang lahat sa monitor mula sa bintana. Si Mateo. Ang kwento ni Mang Lito ay hindi siya pinatahimik. Ilang araw niyang pinag-isipan, nilabanan ang sariling pride, hanggang sa nagpasya siyang puntahan si Alana, hindi para makipagbalikan,
kundi para malaman lang kung totoo, para makita sa sarili niyang mga mata ang kalagayan nito. At ang nakita niya ay higit pa sa kanyang inaasahan. Nakita niya ang katotohanan. Ang imahe ni Victoria sa screen, gumagalaw na parang isang ahas sa dilim, ay nagdulot ng matinding sakit at galit sa puso ni Mateo. Nalinlang siya. Naging bulag siya hindi lang kay Alana, kundi pati na rin sa taong akala niya'y isang anghel. Bago pa man siya makahakbang papasok, isa pang tao ang dumating masayang naglalakad papunta sa karinderya. Si Victoria. "Hi, Aling Nena." Masiglang bati nito. Hindi pa napapansin ang tensyon sa loob. "Naparito lang ako para kumustahin ka. Nabalitaan ko kasi may magnanakaw daw dito." Nahuli niyo na ba? Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap kay Alana, handang namnamin ang tagumpay. At pagkatapos ay nakita niya. Nakita niya si Alana na nakatayo sa tabi ni Aling Nena. At sa likod ni Alana, nakita niya ang imahe niya sa CCTV monitor. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Victoria. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Victoria. Nagsimulang magsalita si Alana. Ang boses ay kalmado, walang bahid ng galit, na mas lalong nakakatakot. Anong ginagawa niyo?" Nanginginig na tanong ni Victoria. "Pinapanood lang namin ang isang lumang recording," sagot ni Alana, "tungkol sa isang taong masyadong perpekto ang mga galaw." Sa puntong iyon, humakbang papasok si Mateo mula sa pagkakatago niya sa labas. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay umalingamngaw sa nakabibinging katahimikan. "Mateo!" Gulat na sabi ni Victoria. Ang kanyang pagkataranta ay mas lalong lumala. Hindi pinansin ni Mateo si Victoria. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Alana, puno ng pagsisisi, sakit, at isang paghangang ngayon niya lang naramdaman. "Bakit hindi mo sinabi?" Tanong ni Mateo kay Alana. Ang boses ay basag. "Noong araw na iyon, sa kusina." "Bakit hindi mo sinabi na may ingay kang narinig?" Huminga ng malalim si Alana. Tumingin siya kay Mateo, pagkatapos ay kay Victoria. "Dahil kahit may ingay, kasalanan ko pa rin." Tapat niyang sagot. "Ang pagmamataas ko, ang galit ko. Ako ang naghulog sa sarili ko." Si Victoria, tinulak niya lang ako ng kaunti. Tumingin siya ng diretso kay Victoria. "Hindi ko maintindihan, Vic. Bakit?" "Dahil naiinggit ako sa'yo." Sumabog si Victoria. Ang lahat ng pagkukunwari ay nawala na. Mula noon, lagi na lang ikaw. Ikaw ang maganda. Ikaw ang matalino. Kahit galing ka lang sa hirap, lahat nakukuha mo. Hindi patas. Dapat sa akin si Mateo. Dapat sa akin ang buhay na yon. Umiling si Alana. Isang ngiti ng awa ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang buhay na yon, ang buhay na puno ng pagkukunwari, ang buhay na nakasalalay sa apelyido ng ibang tao, yan ba ang gusto mo? Humarap siya sa lahat. Ang kanyang tindig ay puno na ng dignidad na hindi nagmumula sa mamahaling damit o alahas. "Oo, anak ako ng labandera," pag-amin niya. Malakas at malinaw. "Ang nanay ko, naging katulong para lang mapag-aral ako at ipinagmamalaki ko siya. Ipinagmamalaki ko kung saan ako galing." Isang bagay na hinding-hindi mo mauunawaan, Victoria, dahil ang tanging alam mong halaga ay ang halaga ng pera. Napatulala si Victoria. Wala na siyang masabi. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay nabura na. Tumingin si Mateo kay Victoria. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. "Umalis ka na. At huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin o sa pamilya ko kahit kailan." Tumakbo si Victoria palabas. Talunan at hiyang-hiya, naiwan ang tatlo sa loob ng karinderya. Si Aling Nena, si Mateo, at si Alana.
Lumapit si Mateo kay Alana. Alana, Tiningnan siya ni Alana. At sa kauna-unahang pagkakataon, wala na siyang nararamdamang sakit o pagnanasa, tanging kapayapaan. Tapos na ako sa paghabol sa mga bagay na hindi para sa akin. Paalam, Mateo. Tumalikod si Alana, hindi para tumakas, kundi para maglakad palayo ng may buong pagkatao. Iniwan niya si Mateo na nakatayo doon, bagsak ang mga balikat, habang pinagmamasdan ang babaeng minsan niyang minahal at sinaktan, na ngayon ay naglalakad patungo sa isang bagong simula na wala na siya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating Nena's Eatery ay kilala na ngayon sa buong lugar bilang Alana's Adobo, sa tulong ni Aling Nena na naging parang pangalawang ina na niya, at sa maliit na perang naipon, nagtayo si Alana ng sarili niyang maliit na pwesto. Isang simpleng stall na may ilang lamesa at upuan, pero laging puno ng tao. Ang sikreto? Ang adobo recipe ng kanyang ina. Ang bawat hiwa ng karne, bawat patak ng toyo, at suka ay may halong pagmamahal at pag-alala. Ang pagluluto ay naging paraan niya para muling buuin ang sarili, para bigyan ng parangal ang nakaraan na dati niyang itinatago. Isang maaliwalas na hapon, habang abala si Alana sa pag-aasikaso ng mga customer, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanyang pwesto. Bumaba mula rito ang 2 tao na hindi niya inaasahang makikita pa muli, si Mateo. At sa tabi nito, si Doña Elena del Fuego. Ang mga tao sa paligid ay napahinto sa pagkain, nagbubulungan habang nakatingin sa mga mararangyang bisita. Sandaling natigilan si Alana, ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang composure. Kumuha siya ng basahan at pinunasan ng isang bakanteng mesa. "Magandang hapon po," bati niya. Ang kanyang boses ay kalmado at magalang. Naglakad papalapit ang mag-ina. Si Mateo ay tila nahihiya, hindi makatingin ng diretso kay Alana. Ngunit si Doña Elena ay lumapit sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Alana. "Alana," sabi ni Doña Elena. Ang boses ay malumanay. May inilapag ito sa mesa. Isang bagay na nakabalot sa puting tela. Dahan-dahan itong binuksan ng matanda. Sa loob, may isang bagong-bagong tsokolatera. Gawa sa parehong putik. May parehong tradisyonal na disenyo, ngunit bago, makinis, at buo. "Ipinagawa ko ito sa isang magpapalayok sa aming bayan," paliwanag ni Doña Elena. "Hindi nito mapapalitan ng luma, pero simbolo ito na ang lahat ng nasisira ay maaaring mabuo muli." Tumingin si Doña Elena sa mga mata ni Alana. "Ang pamana ay hindi nababasag, iha. Nagbabago lang ito ng anyo. At minsan, sa pagbabagong iyon, mas tumitibay pa." Isang mainit na likido ang namuo sa mga mata ni Alana. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pag-unawa at pasasalamat. Tumango lang siya, hindi makapagsalita. "Naparito kami." Nagsalita na sa wakas si Mateo, hindi lang para humingi ng tawad, dahil alam kong walang sapat na salita para doon. "Naparito kami para mag-alok ng isang bagay." Huminga siya ng malalim. Ang kape ng Hacienda del Fuego ay kilala sa tapang. Ang adobo mo naman ay kilala sa malinamnam na lasa. Naisip namin, naisip ng aking ina, na baka posibleng pagsamahin ng dalawa. Tumingin si Mateo kay Alana, hindi na bilang isang manliligaw, kundi bilang isang taong puno ng respeto. "Gusto ka naming alukin ng partnership, Alana. Hindi bilang asawa o bilang Del Fuego, kundi bilang si Alana Reyes, isang magaling na negosyante. Gusto naming dalhin ang Alana's Adobo sa Batangas. Magtayo ng isang restaurant sa tabi ng aming coffee shop." Natigilan si Alana. Ito ang alok na higit pa sa lahat ng pangarap niya noon. Ngunit ngayon, hindi na ito tungkol sa yaman o apelyido. Ito ay tungkol sa pagkilala sa kanyang kakayahan, sa kanyang sariling pagkatao.
Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumalikod siya at pumasok sa kanyang maliit na kusina. Kumuha siya ng isang platito at isang kutsara. Maingat siyang nagsandok ng kanyang bagong lutong adobo. Bumalik siya sa mesa at inilapag ito sa harap ni Mateo. Ngumiti siya. Isang ngiting totoo, payapa, at puno ng kumpiyansa. Subukan mo, sabi niya. Inuulit ang mga salitang minsan nang nagdulot ng kanilang paghihiwalay, ngunit ngayon ay may bagong kahulugan. Ito ang lasa ng aking kasaysayan. Kinuha ni Mateo ang kutsara. Tumingin siya kay Alana at pagkatapos ay sa pagkaing nasa harap niya, dahan-dahan niyang isinubo ang adobo. Habang nginunguyan niya ito, isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nagningning, hindi lang dahil sa sarap ng pagkain, kundi dahil sa wakas, natikman na rin niya ang lasang ng katotohanan, ang lasang ng pagpapakumbaba, ang lasang ng tunay na yaman. Ang kinabukasan nila ay hindi pa nakasulat. Ngunit sa hapong iyon, sa isang maliit na karinderya sa Tondo, sa ibabaw ng isang plato ng adobo, isang bagong kabanata ang nagsimulang mabuksan. Isang kabanatang isusulat hindi ng mga pangarap na ginto, kundi ng dalawang pusong natutong magpatawad at magsimulang muli. At dito, nagtatapos ang kwento ni na Alana at Mateo sa isang panibagong simula na itinayo hindi sa ginto, kundi sa pag-asa at pagpapatawad. Mula sa kaibuturan ng aking puso, aking mga minamahal na tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating kwento. Ang samahan ninyo sa akin sa paglalakbay na ito ay isang bagay na aking laging iingatan habang isinusulat ko ang bawat salita. Ang pagbagsak at muling pagbangon ni Alana ay naging isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin. Isang paalala na ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit sa likod ng bawat pagkakamali ay mayroong nakatagong aral at pagkakataon. Sana'y napulot ninyo ang mensaheng nais iparating ng kwentong ito, na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o sa kinang ng anumang ari-arian, kundi sa kababaan ng loob, sa paggalang sa ating pinagmulan, at sa pagmamahal na kaya nating ibigay ng walang hinihintay na kapalit. At higit sa lahat, sana'y baunin ninyo ang paniniwala na habang tayo'y humihinga, laging may pag-asa at laging may pangalawang pagkakataon para itama ang mali at magmahal muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Anong aral ang inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakapumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat mensahe ninyo ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwentong pupuno muli, sa ating mga puso ng kilig at pag-asa, nagmamahal, kili, bawat sandali.